Magandang umaga sa lahat. Ito pala ang presentasyon ng aming grupo. Bago tayo magsimula, gusto ko muna ipakilala ang aking sarili. Ako pala ang inyong magandang nakambini, si Kencelia Ostea. Ngayon, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga mababalagtas, si Ginoong Jade De Luna na nagpapahiwatig kung ang social media nga ba ay daan sa pagkakaisa. At syempre, huwag nating kalimutan si Ginoong Mark Anthony Ruiz na nagpapahiwatig din na ang social media nga ba ay susi ng pagkakahati. Ngayon, bago tayo magsimula, maaari bang makarinig ng inyong masaganang palakpakan? Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng ating mamambabalagtas. Alam mo ba na ako'y tagapagtaguyod ng pagkakaisa? Sa social media, ang aking pananaw ay malinaw na. Sa pamamagitan ng mga pag-post at mga komento, magkaugnay tayo sa bawat sulok ng mundo. Alam mo rin ba, ako'y tagapagbantay sa paghahati. Sa social media, ang aking pananaw ay malungkot na. Sa pamagitan ng mga fake news at mga troll, nagkawatak-watak tayo sa bawat sulok ng mundo. Mga kababayan, hayaan ninyong marinig ang karunungan ng ating lakambini, ang tagapag-ingat ng ating lipunan. Ang social media, isang malakas na puwersa, may dalawang mukha, ang pagkakaisa at pagkakahati. Sa social media, nagkaroon ng pagkakataon upang magkaisa, magtulungan sa bawat adhikain. Makikita natin ang mga kuwento ng kabutihan at makakahanap tayo ng inspirasyon sa bawat araw. Sa social media, nagkakaroon ng pagkakataon upang magkalat ng puot at galit. Sa bawat sulok ng mundo, makikita natin ang mga kwento ng paghiwalay at pagkakahanap tayo ng pagdududa sa bawat araw. Ang social media, isang tulay sa pagitan ng mga tao. Ngunit maaaring maging sanhi ng paghihiwalay. Tayo ang may kapangyarihan na piliin kung paano natin gagamitin ang social media. Sa social media, nagkaroon ng pagkataon upang magbahagi ng kaalaman at maglaganap ng kamalayan. Makikita natin ang mga kwentong pag-unlad at magkakahanap tayo ng pag-asa sa bawat araw. Sa social media, nagkakaroon ang pagkataon upang magpalaganap ng maling impormasyon at magdulot ng kaguluhan. Makikita natin ang mga kwento ng pagkawasak at pagkahanap tayo ng takot sa bawat araw. Tandaan natin na ang social media ay isang tool lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa ating puso at isipan. Kung gagamitin natin ito ng may pananagutan, ito ay magiging isang daan sa pagkakaisa. Sa social media, nagkaroon ng pagkakataon upang magkaisa at magtaguyod ng mga karapatang pantao. Makikita natin ang mga kwento ng pagbabago at kakahanap tayo ng lakas sa bawat araw. Sa social media, nagkakaroon ng pagkakataon upang magpalaganap ng diskriminasyon at magdulot ng karahasan. Makikita natin ang mga kwento ng pagdurusa at makahanap tayo ng puot at bawat araw. Ang social media ay isang salamin ng ating lipunan. Ang ating mga aksyon ay nagpapakita ng ating mga halaga. Piliin natin ang pagkakaisa at iwasan ang pagkakahati upang maitaguyod ang isang mas magandang mundo. Sa social media, nagkaroon ng pagkakataon upang magkaisa at magtaguyod ng kapayapaan. Makikita natin ang mga kwento ng pagmamahal at makakahanap tayo ng pag-ibig sa bawat araw. Sa social media, nagkakaroon ng pagkakataon upang mapalaganap ng digmaan at magdulot ng pagkawasak. Makikita natin ang mga kwento ng pagkapatay at makakahanap tayo ng kalungkutan sa bawat araw. Ang social media ay isang malakas na puwersa. Maaari itong magdulot ng mabuti o masama. Tayo ang may kapangyarihan na piliin ang landas na ating tatahakin. Tandaan lang natin na maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon sa balagtasan na ito. Ang mahalaga ay ang pag-unawa sa mga argumento ng bawat tagapagsalita at ang pag-aaral kung paano natin magagamit ang social media ng may pananagutan.